will of God is known, faith comes alive. Ang Lord, ang iyang trabaho, iyang ipaklaro ang pamahagi niya. Dili mystery si Lord. Ang kingdom giran by secrets, pero kini secrets iyang i-reveal. Pag doon na kay circumstances, go back to the Word. Pag doon na kay situation, go back to the Word. Pag doon na mga nindot na offers sa imo, go back to the Word. The most valuable asset in your journey is to have the Word of God. Just believe. Pag doon na kay pagpanabot, lahi ang imong ginagawin. There is picture on the scripture. Siguraduhan na nakikita. Let us all rise and welcome our senior pastor, Pastor Charlie Pryor. A day of worship, a day of declaration for who you are in our lives. Lord, salamat. Ani anasad kami, Lord, sa imong presensya. Usa ka pamilya nga nagaduol diha kanimo. Nagatinguha nga mong kasing-kasing sa kanunay sa imong mga tingog ug mga pulong. Salamat, Lord, kung paano nimo kami giandam ug nakaabot kami ani nga punto karon. Og nagadayeg nagapasalamat tungod sa imong pag-uban, pagpakamaayo, pagpanalangin, pag-iya. Lord, ang imong pulong mao ang among gikinahanglan. Aron masabta namo, Lord, ang imong plano ug tuyo. Aron dili kami malihis sa among direksyon sa kinabuhi. Tungod kay imong pulong maghatag man og giya kanamo. Holy Spirit, ikaw ang among magtutudlo. Ikaw ang among kaalam. Ikaw ang maghatag kanamo kahibalo. Aron ang imong plano amo kining mabuhat. In the name of Jesus, this is our prayer. Everybody say amen. Palakpakan nato ang atong Ginoo, makusog. Dili man na kusog ng imong palakpak. Ayan. Thank you, Lord. Take your seats now. I-greet ang imong katapad ing na Happy New Year. January pa ta karon, no? Ang New Year nato hangtod December. No? Every day, every week, every month is a celebration of what God has done. Amen. Kinsa sa inyo nakasinati sa gugma sa Dios this week? Hallelujah. Mao na rason nga nung niata karon dinhi. Sa pikas nga side, kinsa man sa inyo nakasinati og mga temptation karon nga semana? Yeah, naagyod ang mga temptation, no? Gi-announce si pastora kaganina nga karon nga week, grabe ang temptation sa amo. Pero salamat sa Ginoo, wa gid mi nagpadaog. No? Dili basta-basta nga gigutom ka, pero ikaw naghikay kay pakanon sila. Dili na basta-basta nga tentasyon. Unya samot na nga gutom na kay ka, unya ang gihikay dako kayong litson. Dili ka makakuha kay nakay commitment nga nag-prayer and fasting ka. Mao na ang among mga pagsulay karong semana. Salamat sa Ginoo kay among na-overcome. Ang among prayer, dili unta mahurot ang litson. Kay among i-refrigerator, kay human sa fasting, among ilitson paksiw. Salamat sa Ginoo kay naay gamay na bilin. Gitubag sa Ginoo among mga pag-ampo. Salamat sa Ginoo sa mga kasing-kasing sa GCM family nga generous nga mga kasing-kasing. Palakpakan nato si Lord ni Ana. Come on. Katong wala pa naka opportunity nga nakahatag ing na imong katapad, you are next in line. No? Grabe nagaabot ang mga panalangin. They are willing nga mag-bless sa mga pastor. You know what? Sinugdan pa lang kadto. First batch pa lang to. No? As our dear Bishop sa Kamakop, Bishop Reyes and Bishop Dave Dasig, the Vice President, calls me and he said, there is more.
Tungod kay to God be the glory. Ang atong ginashare sa ila dili tsuri. Ang atong gishare sa ila, there is already a small cloud manifestation nga gihatag ni Lord sa ato. It is because you are there. Kabahin ka igsoon. The testimony na himong clearer, the journey na himong clear sa ila because there is small cloud nga nagmanifest din kanato. Dili pa ni mao igsoon. Dili pa ni mao, sinugdan pa lang ni. And gusto ta ka pahibalon karon nga mahimo kang obedient, committed, because through your life, daghan ang mapanalanginan. This is more than just a religious activity. This is all about the fulfillment of the plan of God in the last days. No, kung mutanaw tagbalita, mutanaw ta sa mga panghitabo, naa na gyud ang mga grabe nga timailhan sa last days. And all the more as we listen to those mga balita, you know what, in my heart, the more ko nga naging excited. Why? Because the church of God in the last days will rise up. Will rise up. Mao ni ang pinaka high place nga tanawon sa mga tao because we are connected to the true source. The King of Kings and the Lord of Lords. Mao na ang imong kinabuhi. Kaya do not underestimate your small beginning. Kaya kung ako sa imo mag-decide ka nga di na ka mubuhi ani nga journey. Decide because this is just the beginning. Where in fact I am so excited this morning to declare to you about this message because the message is all about understanding, is all about receiving the heavenly vision. Palakpakan na to si Lord. Come on. Let's celebrate. Come on. Kanang excited ka nga mag-receive. Karon na buntag. Because you're about to receive and continue to understand what it means to have this what we called heavenly vision. So tanan ta may plano sa kinabuhi. Nindot siya. Tanan ta nangandoy o mga nindot na butang. Tanan ta nangandoy nga maabot nato na siya nga mga career nato, negosyo, whatsoever sa atong life. Praise God for that. But there is that best nga atong dapat i-possess sa atong kagalingon. And this is all about to have the heavenly vision. The vision that God gave. Do not be limited on the things here on earth. Ayaw lang. Kaya ang uban sa ato, dugay ang transition. No? Mailog pa sa mga panginahanglan aning kalibutan to the point nga pati si Lord moingon ka, excuse sa mi Lord kay naningkamot ko pag-ayo. My dear disciple, brothers in the Lord and sisters, do not be deceived sa mga tricks sa enemy. Kaya ngayang gusto sa imo, mataptapan ang imong mata, dili nimo makita ang plano sa Dios, so that magsettle na lang ka sa things of this earth. Daghan kay na biktima niya na, and I pray this morning nga walay usa sa ato dinhi nga mabiktima sa kaaway in Jesus' name. Kung ikaw na, shout amen. That's my prayer. That's why you know what, every Sunday morning, before ko magsulod dinhi, nagastay ko din sa atong office since clear ang akong office. Every time makakita ko may sakyanan magsulod, mga people nga nagalklaw, I keep on declaring ako, Lord, let these people know and understand your plan in their lives para dili lang sila mo ani pag Domingo for nothing. But you will come here to receive something from the Lord. And that's something na imong na-receive, mao na siya ang imong seed sa imong heart, o imo na siyang alagaan mo, mulambo na siya, mabunga na siya, and then finally, mag-commit ka kay Lord nga maging consistent nga mag-serve kaniya. Kung ikaw na, mag-ingon kag amen diha. Praise God. That's my prayer. Pero you know what, kining akong prayer, dili ni siya ma-fulfill, number one, kung walay anointing and blessing from God. Dili ni siya ma-fulfill kining nga prayer kung dili ka mag-commit sa imong kaugalingon. Kaya it needs your response. Mag-respond ka. Kaya nga naman, we are running out of time. This is what I discover when I received this January nga pag-start na to. Grabe ang ato mga declaration, due time, due season, and the season of open doors. And the moment you enter the open doors, you will receive the what we call the double portion. Double. Ingay mong katapa, double. Mao na ang atong receive, and you know what? Many of us medyo nag-struggle ana nga kind of faith.
But as you keep on listening, ayaw pag-absent, kay mag-listen ka, mag-receive ka, little that you know, naga-increase usab ang imong pagtuo. Naga-increase ang imong mindset nga, Lord, mao man diay imong plano, dili na kumubuhi ani Ginoo. Many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Nindot nga nagplano ka, pero ang plano ni Lord mao gyud dapat ang mag-prevail sa imong life. That is why so much struggle. Kadumdum mo, dunay struggle. Nganong naga-struggle man ka? Because ginapilit nimo ang imong plano, pero si Lord na siya ay plano nga nakahaluna na para nimo. So nganong naga-struggle? This is between the labanan of your spirit, physical spirit, your spirit inside of you, and the flesh that wants nga mag-break sa imong spirit, nga gusto mag-connect kay Lord. Kaya sometimes mag-decide ka nga magmatinudanon kay Lord, I tell you, get ready, because you will engage in spiritual battle. Mag-decide ka nga mag-faithful kay Lord, get ready, daghan magbabag sa imuha. Mag-decide ka, Lord, gikan karon mag-New Year's resolution ko, Lord, maging faithful ko sa imo, Lord. Get ready for the spiritual battle. That is why, ang among encouragement sa inyo, ayaw pagpalayo, ayaw pagbulag sa imong leader, ayaw pagundang pagbasa sa Bible, ayaw pagundang pag-anhi sa church every time doon I call for our gathering. Because that is your protection. Alright? That is for your advantage. Dili na among advantage, imuha ng advantage actually. Dapat masabtan mo na so that ikaw mismo imong breakthrough, imong i-battle, magdaog ka ng battle. Why? Because God is about iyang ibuhos sa imo, iyang ipakita sa imo, iyang i-declare para sa imo, anak, this is my plan for you. You know what? When I heard a very good news this week, as I listened to the man of God preaching the word, sa ilang nga lugar, particular, dili of course sa Pilipinas, but ingon siya, nakadiscover siya nga sa ilang lugar, mga, dili lang mga billionaires, but mga trillionaires, kung na may word ana. Meaning to say, mga multi nga mga people, nga they are not serving the Lord, and yet, sa dihang naka-accumulate sila og grabe nga kwarta, multi-billion or trillion nga kwarta, dollars ang iyang gisgutan. Kini nga mga dato kayo nagtigom sila, nagtapok sila og nagmeeting sila, nagingon sila, what can we do? Unsa may mahimo nato ni nitong kwarta? And somebody suggested, ingon siya, we will look. Well, in fact, I'd like to declare that today to you. Kay mao ni akong gisulat. No? Of course, kini siya ang reflection na. But ingon sila, we will be looking for a reliable, good manager, a person that the moment ato ning entrust kini nga money, mahimo sila nga mga responsible person. Og ang kwarta nga atong ihatag sa ila, dili ma-wasted, but muadto sa purpose. And you know what? Even though kini nga mga multi-billionaires, dili kay sila ingana ka faithful or sa spiritual nga side, but ang nigawas sa bibig nila is all about a reliable people nga mag-bring about sa kingdom of God in heaven here on earth. Unsa iyang ginapasabot indirect sa ato, ang ilang kwarta ilang giplanuhan nga nangita sila kinsa ang kapiyalan nga mga nangalagad sa Ginoo nga kung mahatag ni sa ilaha mahimaya ang Ginoo. And when I heard that, ingon ako, Lord, this is our prayer. That is our declaration. Therefore, in 2026, nagkaroon ng application, God is in hurry to position and empower His people. Dili mo excited? I cannot hear the excitement in your heart. O ban sa inyo nag-relax lang. Kay dili ka excited. But this is the truth. Paspas na kayong lihok sa Ginoo. Nangita siya. O iyang iposisyon, iyang empower ang iyang mga tao. Kaya kung wala ka din, you will not be empowered. This is the last day's message, igsoon.
Kaya abi manggod nato ang mensahe pag last days, magkaguliyang na, magkagubot na, bisag kita nangalagad sa Ginoo, na takay bawas sa tamuadto, that is not our portion. I tell you now. The moment you are fully committed to God, you are entrusting God in everything of your life. In the last days, you will be preserved. In the troubled times, God will protect us. Where in fact the Bible said, when tribulations would come, the people of God will be raptured already. See? Pag wala kay revelation ni ini, ang imong tubag, unsa kay? Sa may labot na ko, ana. But I pray this morning that as you listen, your spirit will receive this declaration. Nangita si Lord. Lingian na mo katapad, ikaw bang gapangita ni Lord? Ikaw bang iyang gipangita? Ha? Kaya kining atong gibuhat, nag-Sunday gathering ta, nag-training ta, nagtanan nga atong ginahimo preparation. This is what God is looking for. Mao ni gipangita ni Lord. Meaning to say, when the day nga i-command ni Lord ang blessing, if you are ready, then para sa imo moabot. That is why my prayer, everyday prayer na ako sa office, dito sa balcony, Lord, make us ready. Make me ready, Lord God. And Lord, give me mga destiny helpers na ako, Lord God. Mga leaders, kamo na. So that, Lord, when this time mo abot, Lord, I cannot contain this on my own. Dili ko ka-contain ani. Moabot ang billions of money, dollar, dili ko ka-contain. I need destiny helpers. Kung ikaw na, say amen. Moabot ni, igsoon, moabot ni. According to your declaration, it will surely happen. I received that declaration when I received that declaration as well of a pastors. Kaya ngon siya, these billionaires, I know they are representative of God. Ilang i-pour out na. Kaya wala na sila kasabot kung saan na ilang kwarta. Naglibog na sila unsaon, kadako silang kwarta, naka-standby lang. So asa nila ipadangat na sa mga nangandam, especially sa mga anak sa Ginoo. Hallelujah. God is looking for credible, capable people to manage and be a good steward of His resources. God is looking. Man ako sa ginagmay pa lang di nakamasaligan, one day you will be disqualified. Gina-require lang sa imo ang giving, even tithes, dili ka faithful, offering, di ka faithful. On February 8, maghatag ka first fruit, and then ikaw, daghan kag argument. Ikaw na mismo ang nag-disqualify sa imong kaugalingon. Ikaw na mismo. Dili kami. Dili ang God, dili ang Ginoo. Ikaw mismo. And I pray this morning as we go along, masabtan ni mo ni siya nga preparations. Masabtan ni mo ni siyang will ni Lord para sa ato. God is looking for people whose mind is in heaven, not on earthly passion. Did you hear that? Mao ni ang mga reflection ni Son. God is looking for people whose mind is in heaven. Meaning to say, everything naka-align sa will ni Lord. Not anymore on the earthly passion. Pero kanindot kay Lord, kay even ang atong mga desire aning kalibutan iyang gina-fulfill. Mao ni siyang ginaingon sa Bible, all these things will be just added to you. Tanan na gusto nato mahitabo nga mga nindot, ingon si Lord, I will just add that to you. Pero di na mao ang imong isik first, dili na mao. Kaya kung nakay trabaho, nakay negosyo, remember, God is looking that your mind is in heaven, not on that earthly things. I pray that kini siya magkaroon og sink in na sa atong tanan. Labi na gyud ikaw karon nga wala pa. Wala pa, meaning zero pa. Pastor, dili lang zero, negative zero gyud pastor. You are now preparing. You are now positioning yourself. Because God is about to reveal His wonderful purpose over us in the last days. Okay? Wala ta kasayod ka sa mabalik sa Ginoo. Pwede unyang gabi eh. Pwede. Pwede ugma, pwede sunod adlaw, pwede. But God is looking for someone who prepare. So ina ang imong kaugalingon, I am ready. So ang purpose of God
Mao na ang gusto niyang mahitabo, not their own purpose. That's another thing. So therefore, know the Word of God, know the call of God, know the plan of God over your lives. So this morning, I will be reading a verse of the Scripture. Samtang basahon ako ni I pray, ngayon mo ni claim as the Word of God for you today. Because maghimo kag transition. So kung mauni ang plano ni Lord, what will it take aron mo abot ni sa ako? We'll be talking this morning about receiving the heavenly vision. What will it take para mo receive na ko ning mga butang nga akong gipangandoy aning kalibutan while naapata aning kalibutan? Dapat naka-intact sa imong heart ang vision sa Ginoo nga gihatag sa imo. Amen? Jeremiah chapter 1 verse 4 to 5. Can we read together? Ready? 1, 2, declare. The word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nation. How many of you claim that verse today? This is not exclusive for Jeremiah. Even now, this is the voice of God for everybody. Apan kini nga message, but this message, dili siya mag-manifest not until you gonna receive it in your heart. But for those nga mag-claim, mag-receive, then God is about to prepare you for greater and mighty things ahead. Kaya makita niyo, lahi usay ang growth, lahi usay kini siya nangalagad, lahi ang abot, kini nangalagad, medyo diri lagi. It depends how you receive it in your heart. Doon na lay usa ka word, doon na lay usa ka Savior, doon na lang usa ka God, pero nagdepende sa imong response. But I pray this morning, regardless of your situation, bisag unsa pa ng imong background, unsa pa ng imong kagahapon nga maot, unsa pa ng mga dautan imong gibuhat kaniadto, today as you renew your life in the Lord, I declare, claim this word. Sa sinugdan pa lang, wala pa gani nagsugod, before I form you in the womb, grabe. There's the word coming, mo na atong God said. The word of the Lord came to me saying, God said ni siya nato. Na nagingon si Lord, before I form you in the womb, kay bulo na ko nimo. Kasayod na ko nimo. Nakaila na ko nimo, I knew you. So kaya sa pagtawag na to kay Lord, dili siya mutubag, who you? Ingon si Lord, I knew you. So therefore, walay matago kaniya. Ingon siya, before you were born, I set you apart. Can you claim that this morning? Wala man ka nag-imagine nga mahimo kang kabahin karon sa family sa GCM. Did you imagine this 10 years back? Wala. Pero nganong niya ka karon dinhi? Because you responded to the call of the Lord, the word of the Lord. Say amen. So since imo nang gi-claim, ayon na palayo, ay naglakaw. Ayon nagsibat. Dili ni siya church, dili ni siya religion. This is your newfound walk with the Lord according to His word. May mga discouragement na maabot, ayaw pag-atras, ayaw palayo. May mga problema maabot, ayaw pag-undang. Can I hear an amen? Kay dili ta mag-undang, magdugang pata. Kay mauning design ni Lord para sa imo nga mudaghan ka. Kasi ang iyang gingon sa next line, before you were born, I set you apart and appointed you as a prophet to the nations. Mga nasod. Karon masabtan niyo nganong ga-advocate ta sa vision of winning souls and making disciples. Nganong nag-advocate ta sa theme nato this year, go and make disciples. Because when you understand the call of God, walay stop. You will always declare. Hangtod ka no sa pastor, hangtod buhi ka pa. Daghan akong disciple pastor, kuwang pa na. Daghan pa dito, mas daghan ang nagulat. Why? Because this is the reason of our appointment. And I tell you this morning, this is the vision of God.
Mauni ang pananawon sa Dios nga atong i-receive today once again sa atong kasing-kasing. Because you know what today? Gusto nako ma-prepare tang tanan. Listen first the word, receive the word, leave it in your heart because today I will be calling each one of you who received the word to come over here later. Muanhita din sa tubangan, mag-anoint mig oil sa inyo as you receive the word of God. Kadto lang nakadawat. Kaya paminaw pag-ayo, kay base unyag pagtindog sa uban, nganong nanindog man na sila? Uy, naglinya lagi. Hala, naglinya, maglinya na lang po ko. Wa kakasabot. Ayaw pagsundog-sundog. Listen. Receive your portion. And the moment you respond sa mga altar call, ni anhi ka dinhi kay nakasabot ka, nakadungog ka personally. Say amen. Please, ayaw lang pagsundog-sundog. Kay nitindog imong katapad, nitindog na lang po kagapil. Kay nilakaw siya, nilakaw na po kaapil. One day, kung di mo masabtan, siya nagpadayon, ikaw ni undang na ka. Kadungog mo ang istorya sa iro. Istorya na punta ni Ron. Dunay iro, nakakitagrabit. Iyang gigukod. Kay gusto niya, katayon ang rabbit. Kusog mangimudagan po ning rabbit. Pero ang iro, di siya mo surrender kay iya ginggukton ang rabbit. So paggukod niya, kusog ang dagan, samtang nagdagan ang iro, dagang iro nakakita sa iya, nga kauban nga iro nagdagan. Unsay gibuhat sa mga iro, ni dagan po kapil. Padulong sa direksyon sa iro, nga naggukod. Pag-abot sa abot nga daing barangay, daghang iro nagsabay, daghan na sila nagdagan. Natingala sila abot sa unahan, gipangkapoy man sila, nipahulay sila. Andi nangutana, nganong nidagan man ka? Ang tubag sa usa, kay nidagan man po ka. Nangutanay sila tanan, pero katong nakakita, nagpadayon og dagan. Ang wala nakakita, pero nagsunod-sunod lagdagan, ingon siya, manguli ta ning trabaho, ani manguli ta nganong nagandagan ta diri. Very simple illustration, kung wala ka nakadungog, nakakita, nagsunod-sunod ka lang, I tell you now, dili ko propeta, pero mo propesiya ko nimo, dili ka mulahutay. Ang mulahutay katurang nakakita. Ang mulahutay katurang naka-receive sa vision. That is a profound truth in the Bible. That's why, be very careful every time that something nga imong ma-receive so that no matter what will happen, magpadayon gyud ka. Can I hear a shout amen to that? Amen. So atong hisgutan karon ang tulo ka butang about vision. Number 1, gikinahanglan masabtan nato ning pananawon. Vision. Ikaduha, gikinahanglan masabtan nato asa nagikan ning vision. Ikatulo, dapat nunatay gitawag na understanding sa impact or result of this vision. Very important ning nga foundation. So dili lang basta nga nakay vision. Una, dapat nakasabot ka, understand the vision. Unsa man ning vision? Ingon ako kaganina, this is the vision of God. Dapat naa ka niana. Number 2, dapat doon ka nakasabot ka, asa nagikan ni. Again, it's all about from God. But the number 3, very important, unsa ka ang impact ani nga vision the moment ako ma-receive. Ug mao na atong hisgutan for the next 30 minutes karon na buntag. So, ang pagkakinahanglanon sa vision, the necessity of vision. Unsa siya ka-importante ang vision? Kung plus na to ang tanan dinhi, mas maayo para balik-balikan na to ang 8. Kasi 8 ni siya para directly ato makita. Yan. No? We are actually nag-review ta this morning, pero importante ni nga foundation sa atong life, nga dapat masabtan nato ang gitawag na the necessity. Kinahanglan ba gid ang vision? 100% gikinahanglan. And the moment ato ning i-receive gikinahanglan, masabtan nato ang that vision imparts meaning to life. That's very number 1. Habakkuk chapter 2 verse 1 and 2. Ato sa nang tanawon nga verse. Ayan? Habakkuk chapter 2 verse 1 and 2. Ingon siya dinhi, I will stand my watch and set myself on rampart and watch to see what he will say to me. Naghulat siya. And what I will answer when I am corrected. Tanawan niyo ang verse number 2. Ingon ang verse 2, then the Lord answered and said to me, God said na pod. Unsang gingon ni Lord?
Write the vision, make it plain, and on tablets that he may run who reads it. Ang tanan ko nung makakita, mudagan kay iyang gusto nga basahon o sa iyang mabasa, iyang i-perform. Meaning to say, simple, dili complicated. Excited siya. Kaya ang tanan nga nakadawat sa vision, excited siya sa pag-serve niya kay Lord. Wala pa, pero naa na. Grabe na. Wala pa din pero na ako'y nakitaan, Lord. Vision na sa igsoon. Kung wala ka na nga pananawon, sige lang kagtanaw, wala lagi. Ingon na, wala lagi. So one day, ma-discourage ka kay wala lagi. But when you have the vision, ang kanunay encourage nimo, naa lagi. Hingnay mong katapad, naa lagi. Kung ulitaw na, ing na siya maminyo, lagi ka. Kung dalaga na, ing siya, paghuwat kay naa na. Kung na kay business, naa na lagi. Kung nagtrabaho ka, naa lagi promotion nimo karong tuiga. Grabe na nga faith. Kung ang income nimo karon 20 mil pa lang, karong tuiga i-promote ka, gusto mo double, triple, pwede kayo. Nga naman, this is vision. So number 1, ang vision, naghatag siya og dako kay nga impartation sa atong life. Kabahin siya. Walay lami ang kinabuhi kung wala kay pananawon. But the moment na kay pananawon, grabe ang iyang impact. Number 2, vision introduces excitement to life. Shout amen, ang excited sa life. Nag-introduce siya excitement. Naamang kay nakita na may something nga gipadayag ni Lord sa imo. You know what? Ang journey sa Kristohanon, faith. Dili nimo makitaan, pero grabe ang faith nasa imong heart. And one day ka nang imong nakitaan in the spirit, makitaan nimo in the physical. Gamitan nimo og gitawag na imagination with the spirit. I learned this from Paul Yonggi Cho. Every time na siya gustong himuon, iya usa gina-conceive sa iyang mind. Og iyang ginabutang sa iyang heart. Og iyang gina-declare, wala pa pero iya nang gina-declare, one day nahitabo. The same, kay kung dili nimo ma-conceive sa imong mind, dili nimo ma-practice in the physical. Ingana ka powerful ang imong panghunahuna. Why? Because when you have the vision number 2, i-introduce niya ang excitement sa imong life. That's why ang Habakkuk nag-tell us nga, katong nakakita, those who reads it, they will run. They will run as they reads it, meaning to say, ilang ipadagan, ilang daganon, ilang i-manifests. Excited sila. Clear ang gihatag ni Lord. And this is a warning. Sa di nga ikaw excited kay nakadawat sa word ni Lord, si Satanas excited po para kuhaon na nga word. There is always a balance. Kaya matingala ka, grabe, malipahin ka nag-alagad, sunod daw, gubot naman sad. Satan wants to take that seed in your heart. That's why naga-spiritual battle ta, naga-spiritual warfare ta, naga-pray ta nga, Lord, in the name of Jesus, Satan has no power. I decree and I declare, all of his declaration in the negative is rendered powerless in the name of Jesus. Powerless ang Satan in the name of Jesus. So that tuloy-tuloy ang imong ma-receive. Number 3, visions brings energy and motion to life. Motion energy. Makita nimo igsoon ang tao nga nay vision. Dili mahimutang. Dili siya mahimutang. Kay naa siya gipangita nga nakita na niya sa mind niya, pero gusto niya makita sa physical. Ang mga businessman nga grabing mga vision, naana, pero naapagay ginagukod, kaya nga naman, nag-drawing na sa unang-una that there is more that God has given me. Amen. So kaya vision is very important ka ng pananawon. Grabe siya ka-importante sa itong kinabuhi. Kaya karon kung ikaw first time ka nga nabot din, daily accident nga niya ka karon, receive your portion. Na iplano si Lord sa imo. Balikon ako, dili ni religious gathering. Dawata ni personally, kay mao ni mag-change sa direction sa imong kinabuhi. In the name of Jesus. Number 4, vision imparts the sense of urgency
to life. Urgency, dili nakakahulat. No more delay. Urgent need. Balikan na to ang verse 2. Power kayong verse 2 nga gisulti. Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets. This is the action. Then he may run who reads it. Dili siya pwede nga, huy, grabe na ko'y vision. Unya, tulog na ko, kaya naman ko'y vision. Hulat na lang ko nga mahitabo. No. You will run. Excited ka. Motion ka. Gamay lang pahulay, tira na sad. Mutulog lang gamay, gamay lang slumber, tuan na sad mo tirada ka. No wonder, niangat ang imong kinabuhi. Why? You have the vision. Mailhan nimo ang tao nga may vision, standby sa kanto. Mailhan. Mailhan nimo ang Christian nga walay vision. Dili mag-win souls, dili mag-make disciples. Walay vision. But this is the truth that God gave us this morning. Can I hear an amen to that? Receive the vision today because we are about to declare once again that this is God's will for us. Number 5, vision imparts wisdom. Hallelujah. Pag naa kay nakitaan nga gihatag ni Lord, ayaw ka problema igsuon. The Lord will provide you wisdom. How to get there. Bisag wala ka pa iniskwelahan, wala ka pa nakagraduate sa elementary o high school, wala ka ka-college, when you receive the vision of God, He will give you wisdom. Mao ni manggod ni usay ang bully sa mga tao sa ato, kana wala na ikaw maon, wa ka human og eskwela. Sometimes igituhan na nimo kaya wala na kay buhaton. Kay feeling nimo unsa may akong mahimo, wa mo ko kay eskwela. No. God is always available. God is always have the sufficiency of His grace. Kaya gikinahanglan do na kay heavenly wisdom, not earthly wisdom, heavenly wisdom. So that pag makonect nimo ang what is in heaven and even sa imo, nga lack ka og training sa mga physical sa school, but yet God will empower you, grabe mo lambo ang imong ginabuhi. Because number 5 declares, it imparts wisdom kung do na kay vision. Dili mo hatag sulod sa imo kung wala kay gideposito sa imong heart nga respond sa iyang word. But the moment na ka na excited ka, do na kay ideas, do na kay mga plano nga i-bless ni Lord, and the moment you move, panalanginan sa Ginoo. Receive that today because God is about to impart vision sa imong heart. Ecclesiastes chapter 2 verse 14, it says, the wise have eyes in their heads, while the fool walks in darkness. But I came to realize that the same fate overtakes them both. The wise have their eyes in their minds. Gaplano. Bisag mo piyong na makitaan. Kay nag-meditate man. Grabe. Kay si Lord nag-impart og wisdom. Kaya mao ni ang advice sa mga ulitawog dalaga. As you meditate, close your eyes. Visualize the face of your wife. I-visualize nimo. Anak ko, nakita ko na. Pag ana nimo, pangitaon ko siya. Ano na siya? Niya mo ana dayang babae, niara ko. Ayag pabuta-buta. Gi-connect ni Lord. Sa trabaho, sa business, the same. Visualize. Unsang klase nga business nga imo pag yung i-expand. You visualize. Ang abi manggod sa uban, madala lang sa ilang kaalam. Yes, pwede, pero kanang kaalam nga kanang utanon, earthly wisdom, dili mo lungtad. Kaya matingala ka, nisutoy man to. Hala, bagsak lagi. Kaalam sa kalibutan na, it will not continue or it will not last. But the vision of God will continue. Where in fact, bisag dili ka mo appeal, it will continue. Maayo na lang kagi pa-appeal ta ni Lord. Hallelujah. Dili ka mo nga na, wala na ko diha, wala na di madayon. No.
Pasalamat ka na ka diha. Kay part ka. That's my realization. I will never say, kung wala ko sa GCM, dili na maging anak. No. Kung wala ko sa GCM, the Lord will raise someone. Kung wala ko naging, yes Lord, ako Lord. Kung wala ko nag-respond, the Lord will raise someone. Plano na sa Ginoo nga na GCM. Pasalamat na lang ko nga na ko, yes Lord, use me Lord, use us Lord, willing me Lord. Thank God na ami karon dinhi. Dili ni amo o wala mi among kaugalingong pamaagi diri. To God be the glory na. The same sa imuha igsoon. Whatever contribution you have in the company, whatever, dili na ikaw. Give glory to God. Kay bisag wala na ka, matingala ka, mulambo paghihapon bisag wala na ka. Kaya nga naman, when God plans, He will sustain it. That is why when we are being called to join, that is our opportunity. Grabe nga opportunity na. Karon ni aka din nag-church, yes, siguro mayon ka nga, pasalamat ning nag-invite sa ako, kay nianhi ko. Kay grabe mang efforts na nag-invite sa imo. Sige na ba, simba na ta ba, mag-serve na ta kay Lord, niya ikaw po, nagpa-cute-cute. Ano, busy manggugugod, napamidagang buhaton, bisitahan na po ka sa imong nag-connect sa imo, sige na ba, karong Domingo, iyaning oras, pwede ba mo simba ka? Grabe ang hangyo, di ba? Nisulod sa imong una-una, pag simba nimo, pasalamat ka kay nagsimba ko. Kay kung wala, atagbaw, gigugud-gugud na ako, mali, igsoon. Mali. Dapat ikaw mo respond ka, salamat. Kay gi-invite ko nimo, na miss na ako ni for so long, and yet now I responded. Dapat kana ang correct na to nga mindset, and I decree this morning na maayos na sa atong mindset. Because, kabalo mo, dugay ng panahon gitawag ta ni Lord. Kita ragyod ang dugay nag-respond. O kay nag-respond ka na karon, ingnay mong katapad, tinud-an na ni. Kanang pinagahi gud nga istorya, pinud-an na ni. Kay mauna ni ang destiny nimo nga naa nakalatid sa word ni Lord. Regardless of your mindset today, na mag-negative ka, that is the work of the enemy. Matthew chapter 6 verse 22 declares, the eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body be full of light. What is that? Vision. Kung wala na kay pananawon, kay hanap na ang imong kinabuhi, lubog na pud nagpadulunganan. But as long as we have the vision, then we can go to the next level. Number 6, vision defines activity. Kung naa kay vision, insakto ang imong gihimo. Dili pasagad. Kung naka-receive kag vision from the Lord, naka-plaster og schedule ang imong kinabuhi. Ang imong ginabuhat, naka-connect sa vision. Mao man na usay ang deception sa enemy. Daghan mga Christians, Christian ka ba? Nganong naman ka sa lugar sa mga dili Kristohanon? Uy, dili maong activity. Pero gideclare nga Christian. So when you have the vision, mao na mag-define sa imo, kabalo ka, asa ko padong karon, kinsa akong ubanan, asa man kumuadto. Kay na ko'y vision, dili ko pwede dito, dili ko pwede diri ko padong. Nga naman, do na kay vision. Ang walay vision, bisag kinsay mo hagad, adto. Basta kay lipay-lipay, lingaw-lingaw. Walay vision na. But today, God will impart vision to you. Can I hear an amen? So vision defines activity. Number 7, vision brings discipline. Did you like that? Kinsay ganahan diri nga disiplinahon? Hallelujah! Discipline is a friend. It's good to be disciplined by God. Kay pag si Lord magdisiplina, nindot ang iyang ihatag nimo. So when you have vision, mao na siya ang maghatod sa imo nga magkinabuhi ka nga disiplinado nga kinabuhi. Kay balaw ka kanu sa kamutulog, kay balaw ka kanu sa kamumata, og sa imong mata, kay balaw kaon sa imong buhaton, discipline ka nga life. Pagtanaw nimo sa imong cellphone, kay balaw ka unsa ra imong tan-awon, kay discipline ka nga tao. Dili kay tanan nga nag-pop up diha, tan-awon ko ni puslan man nag-pop up ni tin na lang. Tingala ka hurot na imong oras, wala kay discipline. Ingnan na imong katapad, salamat kay naa kay discipline. Pasalamati.
Basta advance ba? Advance mag-isip ba? Kabalog ko kagod nga wala pa siya. Pero advance nga, advance. Pasalamati daan. Kay naa din ang daghang temptation. Pag wala kay discipline, mo ingam ka, unsa man ko karong adlaw be? Ay, wa man day ko'y buhaton. Hala, tibok adlaw social media. Walay discipline. Part lang na, kay mo maning uso karon. Ug sugoon, maninghag pa. Unya na, kabaw nga na pa ko'y tanaw, kay naninghag pa. Suko pa. Paundangon, kasabaan pag nagpaundang. Wala siya kabaw nga nagpaundang niya, grabe ka concern na sa iya. Nga naman, bisag wala nag-prayer and fasting, nag-fasting sa giya. Kaya nga naman, sige nagbabad sa social media, wanay kaon, wana tanan. Kinsa may magproblema na one day. Pamilya. Kinsa may tawagon yung mag-ampo pag nagkasakit na, imong leader. Unya kay grabe naman, pati si pastor na damay. Meaning to say, this is family, so therefore, let's take care one with another para ang destiny nga gidesign ni Lord sa imo, imong ma-receive. Did you learn something today? So, ini mong katapad, embrace discipline. Hallelujah. Proverbs chapter 29, verse 18. Mao ni ang gingon, no? When there is no revelation, people cast off restraints, but blessed is the one who heeds wisdom instruction. Other translation, when there is no vision, the people cast off restraints, or the people perish. Mamatay gyud ka kung wa kay revelation or vision. Nga naman, ang imong padulungan, kamatayo na. The Bible said, for the wages of sin is death. O, patay na. Buhi pa, pero patay na. Spiritually. So kung walay vision, cast of restraints, no direction, perish na ang life. Praise God. God gave us vision. Now we come alive. Buhi ta karon nga nangalagad kay Lord. Amen. Number 8, vision affects company. Positive or negative, but let's go to the positive. When you have vision, wherever you are, you will become a blessing. Your life affects people. Nga naman, imong words, grabe. Ang imong action, dili siya perfect, pero every time, mangingon sila, every time makadungog ko sa imo, every time naa ka, grabe naagi ko'y makuha nga mga punto sa imo. Mabless ko sa imong life because you carry vision. Kung wala kay vision, pag adto nimo sa mga tao, ikay maminaw nila. Wa man kay vision. Mao ba? Oo. Sige ra kag oo. Wa kay imo. Wa man kay vision. But when you have vision, nagahuat lang ka sa imong turn. Tagaan lang kog time ana mo sulti. Basta mag-pray gid ko nga tagaan ko lang time mo sulti. Pag makasulti na ka, ma-amaze sila. Why? Because you are bringing the vision. Without any condemning them. Dili ka mag-condemn. You just share your testimony. Pagka na siya atong i-deliver sa atong life, madungog na lang nato. Kay balo mo, wala mi nakabalo sa inyong mga whereabouts for sometimes. Makahibalo na lang mi, tungod kay daw na yung mga tao mag-inform sa amo, nga moingon sila, Pastor, grabe to imong leader ba? Kinsa to? Kato bitong cute nga, gwapo nga, grabe i-describe pag yun. Nanong mali ay, Pastor, pagsulti niya, grabe man among na-receive. Grabe man ang iyang mga expression. Pastor, leader day ni mo to, Pastor. Asan to? Gusto man ako i-inquire kinsa, kaya gusto ko makasure. Kay basig negative ang isulti, dili, distant friend ko to. But most often, nindot ang gishare. So then, may makahibaw ninyo. Kay doon ay mga tao nga ga-inform sa amo, kung what's going on sa inyong life through their testimony. Kaya hindi mo katapad, bantay-bantay lagi. Kay makasayod lagi si pastor. Kay mag-report man na sila. Maayo na lang karong kasi man na puro tanan nindot ang report. Nakadungog mi, salamat Lord. Thank you Jesus. Glory be to your name. Mao na akong response. Kaya nga naman nag-manifest na sa inyo ha. So si Lord maghatag siya
manifestation, the moment you have the vision, bisag kinsa imong kauban, it will bring or it will affect or impact sa ilang life. Kay design na ni Lord sa ato nga atong life mahimong blessing ngadto kanila. Amos chapter 3 verse 3 declares ang word ni Lord, can two walk together unless they are agreed? Kung naa kay vision ang imong kauban, tuloy-tuloy imong kauban siya. Labi na kung pareha na vision. Dili man pwede magkuyog og lahi-lahi mong direksyon. Di ba? Di man pwede nga adto tag Davao, kuyog ta. Sige. So ikaw agi din sa kuan, Tagum, ako dito sa Bukidnon. Unsa naman hinuon ni padung tag Davao nagbuwag naman hiuntaan eh. Meaning to say, kay di man ta magkasinabot. Oh, bisi magsitag away ba samtang gabiyahe, so magbuwag na lang sa ta. Kita ra ko tag Davao. Pero kung nagkasinabot mo kay pareha mo, kuyog mo sa biyahe. Same with our journey. But salamat sa Ginoo, this time as we have the vision, we can bring impact to many people. Can I hear an amen to that? So nasulat ninyo ang 8 for the sake nga naga-take down notes, mao ni ang 8 nga necessity of the vision. Kung wala pa mo nakakopya, shootan ninyo, picturean ninyo, and then ato nang i-review because the Lord wants us to understand this what we call the vision, the necessity of the vision for us. Now, let's go to the second, the origin of the vision. Asa nagagikan ang vision? The origin. Number 1, the voice of the Lord from the Scripture. Dinha nagagikan ang pananawon. Naitingog si Lord nga iyang ipadayag nimo samtang ikaw nagbasa sa iyang pulong. Praise God kung dunay audible voice. Hallelujah. Until today, God will have His audible voice. Mao pa na nga akong ginadream, ginadesire na ako kay Lord. During this 21 days of fasting, doon ako silent prayer. Lord, when I spend time there in my office early in the morning, Lord, can I hear your voice? Wala pa so far, audible. Pero gusto ko makadungog. Unsa ka ni tingog ni Lord, no? Wala pa ko niya gipadungog. Pero daghan kog nadunggan when I read the Bible. Clear kaayo ang iyang voice when I read the Bible. That's why walay laing source ang vision, but from the Lord and from the Scripture. 1 Samuel chapter 3 verse 21. Then the Lord appeared again to Shiloh, for the Lord revealed Himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. Gi-reveal sa Ginoo kay Samuel through the word of the Lord. So meaning to say, kung gusto ka maka-acquire of vision, klaro nga direction sa imong life, spend time in the Word. There, you can find the vision, direction, blessing, so on and so forth, na guidance in your life. Amen? Number 2, origin of the vision, the voice of the Lord from the Spirit or Holy Spirit. Moto ganyan, gibasa na to ang Habakkuk chapter 2, verse 1 and 2. There's that voice of the Lord, I will stand and watch, that I will answer when I am corrected. Verse number 2, ingon siya, then the Lord answered me and said, grabe clear kaayo. Unsa kaning nadungog ni Habakkuk? Voice ni Lord. So meaning to say, the origin of the vision is the voice of the Lord from the Spirit of God. Pagkanindot. Ako, I can imagine ang conversation bitaw ni Moses o sa Ginoo. Ang Ginoo nasa cloud na si Moses diri niya, na voice iyang madungog. Katong gidictate bitaw niya ang 10 commandments. Pagkanindot, no? Ingon ang Ginoo, Moses, pagkuhag bato diha, kay himo na tong tablet. Pagkuha diha og stick, himo ni mong ballpen. Iya man tong gikulit. Samtang naminaw siya sa voice ni Lord. Pagkanindot. Kay si Lord is about to give the vision, the 10 commandments during that time. So si Lord is now communicating the vision even to you. Imong guidance, young people, pangayo mong vision kay Lord. Trabaho ninyo, career ninyo, mahimong asawa ninyo, pangayuan na kay Lord. Mga babae, the same, career ninyo, tanan. Mga couple, pangayog vision kay Lord. Through the Word.
Kaya usahay na natay mga ato ng kaugalingon nga style. Kung maminyo ko, mo ni akong buhaton. Praise God for that. Ask the Lord. Kung maubag yun na. Kung maminyo na ako, dito kumuadto ang lugar, kay basig na dito ang mga panalangin. Okay na siya nga plano, but inquire sa word ni Lord. Kay basig ang imong plano, dili plano ni Lord, magka-problema ka. Go back to the word of the Lord. Number 3, origin of the vision, the burden. Kini, the burden of the Lord from life situation. Doon ay kabugaton. Paano ko makasiguro nga vision ni Lord? Doon ay burden. Doon ay kabugaton. Si Nehemiah, mao na iyang nakita. Gipakita ni Lord sa iya ang kabugaton. Nehemiah chapter 1, no, ingon sa verse 1 to 4, the words of Nehemiah, son of Hakaliah. In the month of Kislev, in the 28th year, while I was in the citadel of Susa, samtang hayahay ang iyang kinabuhi, kay cupbearer man siya sa hari. Hayahay ang kinabuhi ni Nehemiah. Wala na siya'y problema, wala na siya'y, dapat una-unaon pa kay naa siya sa hari naga-alagad. Pero tanawan niyo ang verse number 2. Hanani, one of my brothers, came to Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile and also about Jerusalem. Nay burden. Number 3, para masabda na to. And they said to me, this time, God said, people said to Jeremiah, those who survived the exile are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. Grabe nga report, no? So kung si Jeremiah, wala siya nakareceive og burden, pwede siya matubag sa nag-report niya, unsa may labot nako. Ay nako niyog sa muka, hayahay sa kong kinabuhi di sa palasyo. Problema nyo na, pwede siya itubago ni Jeremiah. Pero unsa iyang gingon, verse 4. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Hallelujah. Did you receive this? I think this is the very wonderful moment karon nga mamalandong tani nga scripture. Unsa na man nadungog nimo sa gawas? Kaguliyang kagubot. Mga tao wala na direksyon. Praise God, natay mga godly politicians nga naa sila sa posisyon karon. Nga di sila makaako mo tan-aw sa ilang constituents nga naglisod. Palakpakan nato ato mga politician nga naa nga kasing-kasing. Na dinhi si Kapitan Ronnie Lagumbay Sr. Naa naman gini siya, di ko maulawa, man ko na nanghidan niya. Pero the way I look at it, mas giuna niya ang panginahanglan sa iyang katawhan kaysa iyaha. When I visited sa iyang barangay, excited ko, Kap, asay mong balay, Kap? Nada, Pastor? Kaya kanunay raman ako niya makita sa opisina niya. One day, nakabisita ko sa iyang balay. Wala pagit siya nagkuyog. Ako ra ba? Buot-buot. Mao ni balay ni Kapitan. And tataksa ko kasing-kasing. This man is a servant of God. Og maunay gusto nato nga padaghanon even din sa ato. Unsa may imong reaksyon pag kay makita nagkinahanglan? Si Nehemiah mao ni ang iyang burdens. And this is the vision, one of the greatest vision right now nga gihamutang ni Lord. Nganong naga-win souls ta? Nganong grabe ta mag-advocate? Nganong nga atong vision keeper Pastor Cesar and Pastor Claudia this year ingon sila the theme for the year 2026 is go and make disciple. Ngano man? Because without the word of God in the community, walay tinuod nga transformation. Bisan pag millions of money pa nang ibuhos diha, mawala ra na. Isulod ra nagmalita niya dadon sa balay nga bunggalo. Kaya nga naman, corrupted ang mindset. I pray this morning, magkaroon kag burden sa imong loved ones nga wala pa nag-serve kay Lord. Kanang moingon ka, Lord, kani sa padung og di sa mag-serve sa imo. So instead nga,
magsugo kag lain, ikaw na. Ikaw na. Kay mo maning gihimo ni Nehemiah. Pwede man siya magsugo. Pwede si Kwa na lang. Musupport na lang ko. Na, total, naman ko sa palasyo. Dool man ko sa hari. Ako lay tighunghong sa hari. Nga, hari, kinahanglan nito og 5 ka dump truck nga buhangin. Ana. O di man pala lang hari, kay naman siya dito. Ingon si Nehemiah, no. Mananghid ko sa hari. I myself will go down and build the broken wall of Jerusalem. Pwede ba nimo itaas sa imong tuong kamot? Sige daw, itaas imong tuong kamot. Mag-gesture ka this morning, mangyon ka, from the depths of your heart, yung ka, Lord, here I am, send me. Together, can we say that? 1, 2, 3. Lord, here I am, send me. May that raising of your hands this morning mag-impact na sa imong life. Pwede na inaog. So simple, and yet when you pray that prayer, gamiton ka ni Lord. Ang kanindot mao ni Igsoon. Pag magpagamit ka kay Lord, i-empower ka niya. Tanan nimong kinahanglan i-supply niya. Kay magpagamit man ka. Dili baliktad. Tagais ako, Lord, usa ko magpagamit. Baliktad. Pagamit sa. And even that raising of your hands karon na buntag, when that is coming from your heart, nag-spark ng heaven. Gitiman-an ka na niya. And the heaven is about to bring to you your resources. Kung wala kay sakyanan, pero magpagamit ka kay Lord, tagaan ka niyang sakyanan. Claim that. Karon nga tuig, magbaha ang sakyanan diri sa ato. Mga young people nga walay mga motor, magkamotor mo. Siguraduhan lang nga namoy lisensya. Kay ipadakop ta mo mismo sa LTO og wa mo lisensya, mag-drive mo sa motor. Empowerment na igsoon. Sa mga young people nga makita nako grabe ang pagrakrak, pagbisita and everything, nga walay mga motor, dili na mo dugay first quarter magkamotor mo. Ako nang propesiya sa inyo. Basta kay nangalagad sa Ginoo, i-empower na ni Lord. Bantay lang nga heart nga dili ka magbugulbol. Bantay lang kay basi mas daghan ang outing kaysa bisita sa disciple. Basig taga simana na lang magligo sa suba nga nay tubig. O magligo sa dagat nga parat. Bantay na siya. Kikinahanglan nakaplastar ang plano. Amen? That's my conviction in my heart para sa ato tanan diri. Because I know in my heart that when we are willing to be used by God, He is going to empower us. Amen? Praise God. Number 4. Visions, dreams, and revelations of the Spirit. The origin of the vision. Ipadayag ka nato pinagi sa Spirit of the living God. Genesis 37 verse 5 to 9. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. But padayon sa verse 6, yun siya, he said to them, listen to this dream. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly the sheep rose and stood upright, while the sheaves gathered around mine has bowed down to it. Verse number 7, 8. His brothers said to him, do you intend to reign over us? Will you actually rule us? And they hated him all the more because of his dream, and what he had said. Verse 9. Then he had another dream, and he told it to his brothers. Listen, he said, I had another dream, and this time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me. What is the message? The dream and the vision, God will give it to you. Tagaan ka ni Lord. Klaro nga direksyon sa imong life. But gibasa nato, dunay mo kalaban. Dunay mo babag. Hated all the more. Kaya ka nang mag-declare ta, like for example, today, nag-declare ta, Lord, amo nang kami na'y magkuha na, Lord, mga lote diha. When someone heard us, og dili correct ang ilang heart, kung sa ilang accusation sa ato, pagkahambog bagid na nila. Now I declare, tanan yang people, magkamotor, pagkahambog bagid na nila. Tanan nga nga sakyanan, magkasakyanan, pagkahambog bagid na nila. These are but dreams, visions nga gihatag ni Lord for empowerment. Get ready. Kay daghang masina.
Pero kung tama, insakto imong gibuhat, tuloy-tuloy ka. Kaya ka nang naimasina sa imo kay nakaingani ka, ingnon nimo nga, sorry, dili pa ni mao. Grabe si pastor, 8 na kabuk ang sakyanan. Giunsa man niya, sorry, kuwang pag-20. Dili maguba akong heart because I know. And we know. Did you learn something from that this morning? Pag si Lord nagpanalangin, when God opened the door, no one can shut the door. That's the principle. As long as your heart wala naglihi sa plano ni Lord, go ahead. Kaya ang word ni Lord para sa ato is all about this dream. And when you have the dream, si Lord mag-fulfill. Are you excited? Yes, we are, Lord. Thank you so much, Lord. Number 5, God-ordained passion. Na siya gibutang nga passion sa imong heart. Visions na siya. Number 6, deep-seated compassion in particular dimension. Klaro, specific. Kaya focus ka. Pag na gipabuhat si Lord sa imo, focusin na, tutukin na. Ayaw pagkalat, ayaw pagbisag asa lang. Jack of all trades, master of none, dili na mao. You can be for everybody, makahimo ka, pero dahil ginapabuhat si Lord sa ato nga specific. Certain dimension or particular dimension. And then number 7 is built-in potential. Grabe na ana sa imo. Built-in na. When God created you, His image and likeness is upon you. Kaya dili ka pa pwede masulti, wala man guy ako, naiimo. Naana sa imo, pukawa lang. That's why ang imong leader matingala ka, musin ka, grabe imong potential. Ha? Unsa may akong potential? Grabe kung buhaton na nimo ni iangat ka ni Lord, murag ikaw say unbeliever ka sa nagsulti sa imo. Wala ka kasayod na kanay built-in potential. Ingna imong katapad, kompleto ka na, igsuon, kompleto ka na. Ingna siya, you are complete. No, hindi man kakasulti sa imong katapad, oy mura magdi man ka unsay complete pastor, grabe ka incomplete ni pastor. Declare sa imong katapad, ingna siya, you are complete. Kay Lord na nga word. When God created you, perting lingawa sa heaven. Lipay kayong langit katong gipanganak ka. Ana din Ginoo, it was very good. Grabe, very good ang tanaw niyo sa imo. Salamat sa Ginoo. Nga kini siya na restore sa ato nga pananawon. Genesis 37, gibalikan nato nga verse kana. Dili nato 37 nato kung basa kana ya. Dili nato nabalikan kay the same verse. Ang built-in potential. Now let's proceed to the last part, the impact of the vision. Impact. Unsa may impact? Unsa may mahimo kung doon na kay vision? Number 1, vision is a language, communication, or communication between man and God. Doon ay impact ang vision the moment you have it because in Ephesians chapter 3 verse 20, mauni ang mahitabo. Mauni ang impact sa vision. It says here, now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think according to the power that work in us. Can you imagine that verse? I-try daw ninyo pag-imagine unsa nang ibuhos ni Lord sa imo pag doon na kay vision. Exceedingly. Say the word exceedingly. Unsa man na sa Bisaya ang exceedingly? Manubra-nubra. Sobra-sobra. Next word. Abundantly. Unsa man na? Pordoy? Ubay ni. Grabe ni. Abundant gani. Above all pagyud. Think of that. Let's meditate this. This is meditation here. Kaya usahin mo, labay raman ni sa ato. Di ta ka meditate. Above all that we ask or think, sobra pa sa imong pangayo o sobra pa sa imong gihuna-huna.
Usa ni siya sa verse nga nag-reveal sa akong heart kung anong mo expand yun. And whenever you proclaim in your mouth, it will happen. Did I share to you last Sunday? Nga doon ay maghatod diri sa sakyanan? Wala siya na dayon tong Monday. Pero nadayon siya pagka Tuesday. Dugangan na po atong sakyanan. Kung sa'yo mahimo na ako gihatod. From Davao, gibiyahe. Busy si pastor. Siya, pwede ba ni mo kuhaon dali? Ko dili, busy ko. Ako na rin mo hatod. That's good. Agi hatod. Kana mga ginagmay lang nga testimonyo. Material na siyang butang, pero manifestation na. Kaya nga naman, when we think of those, then God will answer. How about souls? How about team of 12 nga mag-exceed? God said, more than you ask or think, according to the power that works in us. Power of God na. Nganong mo trabaho man na siya because of vision. You receive something. Kaya bisag unsa ni mog pray kung walay something inside of you, walay connection igsoon, walay connection. Kabo mo asa si Lord mag-connect sa word niya. Kaya kung nakay word sa sulod, every time mag-pray ka, ang Holy Spirit mo connect na sa imo because you have hidden the word. Kaya kung wala kay word, wala kay relasyon, sige ka pray, wala. You pray amiss. Mo respond ang heaven pag doon ay word. Mo respond ang heaven pag doon na kay vision. Kaya we started last year, nag-pray ta about praying in the word. Commanding prayer. Gagahapon, nag-declare ta commanding prayer. How many of you declares that commanding prayer yesterday in our morning prayer? Commanding prayer na, nganong na-command man ta based on the word. Wala na ito i-command si Lord nga. I-command ta ka Lord ha? Dili. I will command this word to manifest because Lord, you said. Therefore, it will manifest. Did we learn this morning? Are we learning? Number 2. Vision is a language of incredible possibility. Incredible possibility. Murag imposible, pero moabot when you have the vision. Kaya mga managdayon unsa may vision ninyo as a couple. Dreams nga gusto niyo maabot. Ayaw pag-surrender ang nga dreams. Kay si Joseph sa diyang doon na sa dream, gisulayan ang iyang damgo. Gilabay siya dito sa balon. Patayo na unta siya. Gibaligya bilang slave. Pwede na mamatay ang damgo. Gipriso nga way hinungdan. Pwede na nga surrender na siya. Magpakasala lang si Joseph. But he preserved his heart through the dream. So whatever gihatag ni Lord sa imo, preserve it. First love nimo kay Lord, preserve that. Do not falter. Bisan pag-unsay may tabo. Can I hear an amen to that? Amen. Number 3, the last. Vision is the raw material for the working of the power of the Holy Spirit. Raw material. Meaning to say, trabahoon pa. Pero kanindot kayang mo trabaho ang Holy Spirit. Unsay iyang trabahoon? Ang vision nga imong gi-receive. Hallelujah. Unsa iyang pangitaon? Ang word nga imong gikuptan. Trabahoon to sa Holy Spirit. Nga mahitabo. Why? Because you claim it, you believe on it, you put your trust on it, then the Holy Spirit will come and work so that it will come to reality. Hallelujah. Hallelujah. Unsa man ang mga visions, mga words na ni mga gi-receive? Promises is a vision. Na naman, Lord, I received this promise. One day, mahitabo ni sa ako. That's vision. Because of the promise. Kaya keep on receiving the word. Keep on receiving the word. One day, reward time. Ayaw pagpakawalag paglaom, mga tatay dari nga medyo unsa man ning akong pamilya, receive the word. O mga misis dari, mga asawa nga inyong mga bana, naglaro-laro pa, wala pa nang alagad.
I-visualize nimo imong bana one day. Maginunitay na mi sa akong kamot sa akong bana. Maglakaw padulong sa GCM. Maglingkod, magtapad na. And every time na iingon si pastor, siya akong sultihan. Visualize that. Parents, ang inyong anak na naglatagaw pa, i-visualize ninyo. Ayaw sige kasabi, i-visualize. Pangayog word kay Lord. Tell them about the vision. Tell them about your journey. Di na ni madalag pangasaba ang mga anak na ng mga wayward children, di madalag pangasaba. Love ang ilang ikinahanglan. Acceptance ang ilang kinahanglan, pero tagaan imong word all the time. The last slide I'd like to share to you is this. The most important vision of our life is kingdom vision. The most important. More important than your dreams. When you have the heavenly wisdom, on ay pinaka-importante. Why? It will last for eternity. Nindot nga makagraduate ka, praise God. Nindot nga ma-promoted ka sa iyong trabaho. Nindot nga daghan imong business, praise God for that. But the most important is when you receive the vision from above. What is the vision from above? When you have the burden for the lost soul. Because that is your investment for eternity. Kung nakay kwarta karon, gamitan na. Mangabi ko kalag, maghimong disipulo. Nakay sakyanan, gamitan na. Sundo sa imong disciple, pag-connect sa ilahap, mobile ka kayo. Apil na mayan ang suroy-suroy actually pag nakay sakyanan. Apil na magsuroy-suroy ka. Pero sa iyong pagsuroy, doon na kay target, doon na kay focus. Did you hear that? Kaya, pangayo, Lord, gusto ko ni Lord. Para asa man anak, Lord, mag-perform ko sa vision. Mag-perform ko, Lord, sa goal na mo, Lord. Na i-goal si Pastor karong a year. 1,400 ang mag-worship sa GCM karong a year. Lord, gusto ko na, Lord, mag-contribute ko na kay Pastor, Lord, kanang dream niya, kanang gihatag ni Lord. Gihatag ni mo, Lord, kay Pastor o kay Pastora nga vision or goal. Pagka na imong buhaton, i-empower ka ni Lord. Maingon sila sa imo anak, kung sa'y kulang di mo, Lord, okay maning magbaktas, Lord, pero lami gitong naisakyanan, Lord ba? Okay maning motor, Lord, pero lami gitong 4 wheels, Lord, kay inig ulan ra ba, Lord, no? Kay bawa nagika, Lord, mabasagyan ko. Pagkikistorya sa Ginoo anak. Maingon ang Ginoo, kining akong anak ko, may kay mamarayag ba? Di pa man ako ni Taganon, pero gusto ko mamarayag. Ay, hatag na lang ako ni karong tuiga, kay so, nagpalakas man sa ako. Mo nang dili ko makadugang-dugang og tambak diha sa atong lote. Kaya sakyan na nato kuwang pa man. Og daghan na mong sakyanan, magpadugang na kog tambak. Ang tod mahurot ng lote diha ang ipagamit ni Lord sa ato. Gamito na to na samtang available na gamito na. Di man na nato madal sa langit, pero available man na, ipagamit ni Lord na sa ato. Praise God sa mga generous nga heart nga na willing na magpagamit diha sa ato. Pero kinsa may magparking diha? Lunes hangtod Biyernes puno na diha tong parking lot. Puno, as in puno. Anhiragin mo din Lunes hangtod Biyernes. Kay gi-allow na ko tanang mga taga-opisina nga magparking diha for free. Pero I started to stand diha sa akong balcony and say, Lord, tanan nga tagiyan ng sakyanan, mga driver, Lord. I-whistle ni mo, Lord, one day magsimba na sila. Lord, I pray nga nako yung mga primary men, Lord, nga magka-burden sila ng ilang bisitahan ng mga driver diha, ilang istorya-istoryahan. Nag-pray ko, anak. Na one day, mo ingon ang mga men, let's go to the parking lot of GCM. A lot of drivers there are talking dito sa ilalam sa punuan. So ato silang i-connect. Nag-pray ko, anak, nga magka-burden atong mga men diri sa GCM. And then one day, puno na nag-parking nga sa GCM na gyud pag Sunday. Na aware na sila nga Saturday, Sunday, no parking because it's the parking lot of the GCM brethren. So one day, usa na diha ang imong sakyanan magpark. Pwede ka mag-visualize. Unya, every time mo imong sakyanan diri, puno og disciple ang imong sakyanan.
Imong loved ones dala puno. Kayang sakyan na nato, di lang ni kay maghayahay lang na. Part na, but na sa direction. So visualize. Bow down your head, close your eyes. Start to visualize. As what I have said, the most important vision of our life is kingdom vision. I-visualize nimo. Wala pa kay disciple karon, visualize nimo. And the moment na sa imong mind, i-empower ka ni Lord. I-bless ka ni Lord. I-supply ni Lord imong gikinahanglan. What makes heaven ma-open? When you connect your vision to the vision of God. Kanang imong gipangandoy nga balay sa kenan, all these things na igsoon, all these things na. Ka-career, business, all these things na. What is valuable to God is profitable to man. Kung sa may kulang sa langit, kalag. Kung nakay madala nga kalag dito, muingon ang Ginoo, padad-ig reward ng tao nga nagdalag kalag. Kay dili pwede zero. Dili pwede nga tablahon ko na siya. Kay siya ang nagpagamit para madugangan og citizen ang heaven. God is a God of reward. Wala ta nagaapas og reward. Pero gina-emphasize nako so that makasayod ka igsoon kung seryoso ka sa winning souls and making disciples nato nga journey. Dili ka tablahon ni Lord. Dili ka tablahon ni Lord. Just a matter of time. Ang mga ipangandoy nimo ihatag ni Lord. Visualize it in the name of Jesus. Katong naka-receive ng vision karon, can you please stand? If you receive already the vision in your mind, you stand and present that vision to the Lord. Remember ha, wala ka nagtindog, ka nagsundog-sundog ka. You have your own personal vision right now and receive nimo kay Lord. Close your eyes. We pray ni mo, Lord, siliyuhin ni sa imong blood kini nga vision. Kini nga burden sa akong heart, Lord. Lord, kay mauning hinungdan nga nung manghilabot ka sa ako. Mauning hinungdan nga mag-connect ang Holy Spirit. Mauning hinungdan nga mag-work ang Holy Spirit with me because of this vision, the heavenly vision, Lord. Klaro na igsoon, ayaw na ilihis. Mag-start ta sa pinaka-basic. The vision that God is given us as a church is to go and make disciples. That is the heavenly vision. The rest will follow. Kung wala ka pa'y burden nga mag-win og souls, pangayuan na nga vision. Pangayuan na. Say to the Lord. Ibutang ang imong tuo nga kamot sa imong heart. Pakistorya sa imong heart karon. Say this with me. Father, I thank you for the privilege of knowing you as my vision giver, because the vision that I need comes from you. I open my heart to receive the vision, the Great Commission, winning souls and making disciples. Seal this into my heart, and I am willing to do it as you enable me. I pray this with much praises to your name and by faith in the name of Jesus. Sige, you pray. Ikaw na lang mag-pray. Come on, open your mouth. Mag-pray ka.
as we receive your word today, God. Igsoon, kung kini first time nimo nga nag-abot dinhi sa atong worship center. Pag na-realize nimo nga wala pa kay relasyon kay Lord, personally, this is your moment. Yes, naghatag na si Lord sa imong vision. Pero the most important is your relationship with the Lord. Be honest to yourself. Kung mao niyang first time nimo nga imong dawaton si Jesus Christ as your Lord and Savior, take this moment. I-take ni nga moment nga blessing ni Lord sa imo. Na ba din mo ingon nga, Pastor, please pray for me. Gusto na ako dawaton si Jesus as my Lord and Savior. Pwede itaas ni mo imong kamot. Ayaw ka ulaw. Mag-honest ka. Mag-honest ka. Si Lord nakakita niya. This is between you and the Lord. So, I want to pray for you. Kung gusto na ako kuhanin ka sa tubangan, ayaw ikaulaw na desisyon mo. Ano yung tubangan? Kanang nagtaas o kamot. Katong wala nagtaas, ayaw mo ganhi. Kato lang nagtaas. Di ta gusto majampak diri sa tubangan. Kato lang nagtaas. Kanang wala nagtaas diya, bow down your head, close your eyes. Dili ta mga spectators karon. Ayaw pagtanaw kin sa manima nagdawat diri. Ayaw. Personal ni nila nga desisyon. Bow down your heads, close your eyes. This is a personal thing. Di na to gusto i-miss ning opportunity. Thank you, Lord. Ang inyong pagani sa tubangan, nag-respond mo sa word. Wala mo nag-respond sa ako. Dili ako ang maningil ninyo. Ni si Lord dili maningil. But si Lord, andam siya mo bless sa inyo. Kining pag-anahin mo sa tubangan, yes, dugay na ka nag-serve kay Lord, pero na-realize ni mo nga daghan mga butang na gusto ni mo nga, Lord, tanggalan ni sa ako, willing po ko mubiyaan ni Lord. Pero gusto ko, Lord, today, ako ning i-dedicate sa imo. Kaya wala man ko ipadayon si Lord sa ato kung wala tayo gisugdan. Usahay, nag-apresyom na lang ta nga, Christian man ko, born again man ko. Pero nga nung man akong life, na panahon nga di ko ganahan mo simba. Na panahon nga wag gigana magbasag Bible. So sa ato pa, there's something wrong. But today, niya ka karon sa front. Kaya nasabtan ni mo nga kung walay dedication sa kinabuhi, walay tinuod nga ipadayon ni mo. Seryoso ang Ginoo. O seryoso kami nga inyong pastor nga mag-guide sa inyo. And today, niya ka para i-surrender ng imong life kay Lord. Pulpit ning imong gianhian, altar ni Lord ni imong gianhian. Og imong pag-anhi naghatag ka sa imong dedication, Lord, i-surrender nako ang akong kinabuhi sa imo. Og ikan karon, Lord, buksan ako akong heart mo. Sulod ka sa akong heart, Lord, mag-serve ko sa imo. No matter what, Lord, biyana nako tong mga sala. Lord, tong bisyo Ginoo, biyana nako to, Lord. Period na karong adlaw, Lord. Taas imong kamot, duha ka kamot. Ining nasa tubangan, duha ka kamot. Sunod mo ani nga prayer. Kamong sa tubangan ha, sunod mo ani nga prayer. Ginoo, kusgan ninyo, Ginoo, aniya ako. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong grasya. Salamat sa imong pulong. Nasabtan ako, Ginoo, nga na kay maayo nindot nga plano sa akong kinabuhi. Aniya ako, Ginoo. I-surrender na ako akong kinabuhi. Diha kanimo lamang. I-surrender na ako, Lord, ang akong mga sala, diha kanimo. Limpyuhi ang akong kasing-kasing. Pasayloa ako. Dawaton ko ikaw, akong Ginoo, akong manluluwas. Gikan karon, akong ikomitar sa imo, ang akong kinabuhi, mga lagad ko kanimo. Tagay ako, Ginoo, kaalam, kadasig, willingness, Lord, nga mo commit ko, Lord, sa akong leader, sa akong pastor, kini nga journey, Lord, aron mulambo ko sa akong pagpangalagad, diha kanimo. Salamat, Lord, sa imong pagdawat ka nako. Tuuhan nako, Lord,
I am a new creation. The old has gone and the new has come. In the name of Jesus, Amen. Come on, let's celebrate. Pakpakan na to si Lord. Stay lang sa mo. Kato mga nag-invite, kuhaan nyo sila diri. Kato mga nag-invite, kuhaan nyo sila diri. Insay mga leader, nila. Anihan nyo sila. Ayaw sa maglakaw. Sige, anihan nyo. Mga leaders, nila. Anihan nyo, kuhaan nyo sila. Kapanin ninyo, nagpasabot, mauna silang mo-guide sa inyong journey. No? I-congratulate sila. Oh, nidre, walay mga leader na eh. Sa mo, mura mo mga karnero ani nga way magbalantay. Kaysa may mga leader ani nila. Kuha nyo. Dili ta gusto nga mag-journey nga walay kauban. Dili pwede na. Come on. O sige, pwede ni sila dalon sa ilang mga lingkuranan. No? Ing na mag-journey ta. Sige. Hallelujah. Come on, let's celebrate. Hallelujah. Let's celebrate. Come on. Pagpaka na to si Lord. Let's celebrate. Piano, let's celebrate. Jolly song. Oh, come on. Declare. Hallelujah. That concludes today's streaming. We hope the message of God's love inspires you. Please click the share button if you enjoyed viewing this video. Let us all enjoy hearing God's word online together. Like and subscribe to our Facebook page and YouTube channel. Be sure to be a part of a small group this week. Join us in our Saturday morning prayer through Google Meet, live class, and SOL students. Don't forget our training and equipping every Friday. We want you to know that you can reach out to us at any time because we love hearing from you. God bless and have a wonderful day.